Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, August 11, 2026. Base nga po sa ating pinaka-latest satellite image, ang bagyo nating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Bagyong Dolphin ay huling namatan po yan sa layong 942 km northwest of Itbayat, Batanes, kung saan nga po napapanatili pa rin po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 130 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pagbubusulan po ito na umaabot sa 165 km per hour. Habang kumikilos ka po ito, pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Kung saan nga po, habang kumikilos nga po ito pahilagang kanluran, pinapalakas pa nga rin po nito ang hanging habagat na siyang nakakaapekto naman dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, especially dito sa may Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, including Metro Manila, Cavite, and Batangas, at Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kung saan nga po nagdudulot pa rin po ito ng maulap na papuri na sinasamahan po yan mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, na kung saan pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan sa mga biglaang pagba sa mga babang lugar at pagulong lupa sa bundok na lugar. Samantala, bukod nga po dito sa bagyo sa may hilagang Luzon na may international name na Bagyong Dolphin, mayroon pa rin po tayong minomonitor na bagyo sa may silangang bahagi naman ng ating bansa, especially dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyan nga po, may international name na nga po ito na Pelu, kung saan huling namatan po yan sa layong 3,400 silangan ng extreme northern Luzon. Kung saan nga po, taglay nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 75 km per hour malapit sa sentro po yan, samantalang may pagbugso ng po ito na maabot sa 90 km per hour. Habang kumikilos nga po ito, silangan, timog silangan sa bilis na 40 km per hour. Ay nasa nga po natin, papalayo naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit pinapalakas nga po nito ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan, Visayas, and Mindanao, including Davao region, na siyang nagdudulot nga po yan ng mga localized thunderstorm, kung saan inasan nga po natin ang maulap na paporin at sinasamahan po yan ng mga biglaang buhos na mapag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi at madaling araw po yan. Samantala, bukod nga po dito sa bagyong si Pelu, may kasunod pa nga rin po ito na panibagong bagyo naman, kung saan uli po natin namataan po yan na bilang isang low pressure area. Sa mga nakalipas nga pong oras ay nag-intensify ito into tropical depression category na may international name na 15. Sa kasalukuyan nga po ay hindi pa po ito officially pangalan nitong tropical depression. Sa kasalukuyan nga po, taglayan nga rin po nito ang lakas na hangin na maabot sa 45 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pagbugso po ito na maabot sa 55 km per hour. At huling nabataan po yan sa layong 3,829 km ng extreme northern Luzon. Kumikilos nga rin po ito pahilagang silangan, kung saan nga po papalayo pa rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman wala po tayong dapat ikabala dito sa mga bagyo na nabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Ngunit lubos pa rin po natin pinag-iingat at pinaganda ng ating mga kababayan kung sakali nga pong lumakas pa nga po itong mga bagyo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Inaasahan po natin na papalakasin nga po nito ang hanging habagat na siyang makakapekto naman sa ating bansa na magdudulot po yan ng mga pag-ulan at mga bugso-bugsong hangin. At bukod nga po dito sa mga nabanggit po natin mga bagyo, mayroon pa rin po tayong minomonitor sa may extreme northern Luzon, kung saan nga po may international name na nga po ito na Chanhom, na inasan nga po natin ngayong araw maglalandfall na nga po ito dito sa may Japan. Taglay nga rin po nito ang lakas na hangin na maabot sa 70 km per hour, habang may pagbuguso po ito na maabot sa 90 km per hour. Habang kumikilos nga po ito, pahilagang kanluran ang kanyang pagkilos, kung saan papalapit nga po ito dito sa may bansa ng Japan, na inasan nga po natin ngayong araw ay maglalandfall na nga rin po ito dito sa Japan. Kaya naman sa mga kababayan po natin na nakakapanood po nitong video, maging alerto po tayo dahil inasan nga po natin na maglalandfall na nga po ito ngayong araw dito sa may bansa ng Japan.
At inasan nga po natin ang track nga po nito ay pinaka-sentral. Dadaanan nga po ang pinaka-sentral or pinaka-sentro ng Japan. Na inasan nga po natin, nabibilis nga po ito ang pag-kilos, pahilagang kanluran sa mga susunod pang mga oras. Kaya naman maging alerto lang po tayo, lalong-lalo na dito sa ating mga kababayan. Samantala, dahil nga po sa mga inasan nga po nating mga pag-ulan ngayong araw pa rin, nadulot nito yung hanging habagat, meron pa rin po tayong nakatas na weather advisory or babala sa mga malakas ng pag-ulan na maaari pa rin po nating maranasan ngayong araw. Nakatas pa rin po ang orange rainfall warning sa lugar po ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro na makakaranas ng 100 to 200 mm ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagba sa mga babang lugar at paggulang lupa sa mga mabundok na lugar. Nalubos po natin pinag-iingat at pinaganda ang ating mga kababayan sa mga nakatira sa mga babang lugar at sa mga bundok na lugar. Samantalang yellow rainfall warning naman sa lugar po yan ng La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas. Nainasan nga po natin makakaranas ng 50 hanggang 100 mm ng mga pagulan na maaaring magdulot ng mga localized flooding or mga pagba sa mga babang lugar at pagguho naman ng lupa sa mga bundok na lugar. Ito po yung tinatawag nating localized flooding or yung mga biglaan lamang po ng mga pagba na hindi naman po yan tumatagal. Ngunit dahil nga po sa mga nakaranas na nga po tayo ng mga pagulan noong mga nakaraang araw pa, inaasan nga po natin na mas tataas na nga po ang level ng tubig sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga babang lugar. Kaya naman lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Samantala sa mga hindi po nabanggit na lugar ay hindi po natin inaalis ang posibilidad pa rin na mga makaranas pa rin po kayo ng mga pag-ulan na dulot pa rin itong hanging habagat na inasan nga po natin ang mga bugsong-busong hangin na pinapalakas nga po ng bagyong si Dolphin at ng bagyo naman sa may silangang bahagi ng ating bansa na may international name na Felu. Nabase nga po sa ating pinaka-latest satellite animation na siyang nakakapekto nga po itong hanging habagat na hinihila nga po ni Felu. Dito po yan sa may area ng Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Siquijor, including Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Sorsogon and Davao Region, kabila ang Caraga Region. Kung saan nga po, epekto po yan ng hanging habagat na hinihila nga po nitong si bagyong si Felu. Samantalang hanging habagat naman na hinihila nitong si bagyong Dolphin patungo dito sa may hilagang Luzon. Dito naman po yan sa may Zambales, Bataan, including Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, patungo dito sa may hilagang Luzon. Epekto naman po yan ng hanging habagat na hinihila naman po ni bagyong Dolphin. Sa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Nainasan nga po natin na magpapatuloy pa rin po yan sa mga susunod pang mga araw ang epekto nitong hanging habagat na siya makapekto pa rin dito sa ating mga kababayan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo at maging updated pa rin po tayo sa mga panibago naming ulat pa rin naming lalabas ukol nga po dito sa sama ng mga panahon na nabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Na mas mainam na maging updated lamang po tayo sa mga panibago naming ulat pa rin naming lalabas. Nabase nga po sa ating pinaka-track animation, makikita nga po natin ang mga bagyong nabubuo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Siyang magpapatuloy pa rin ng mga epekto ng hanging habagat. Siyang magdudulot ng maulap na papuri na sinasamahan pa rin po ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Na may mga inasan nga po tayo na mga posible pang mabuo sa mga susunod pang mga araw na mga panibagong sama ng panahon or low pressure area na posibleng maging ganap pa rin na bagyo. Base po yan sa ating pinaka-latest track animation outlook po yan or yung sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod pong mga araw. Nainasan nga po natin itong bagyong si Dolphin ay posible pang lumapit or bumalik dito sa ating Philippine Area of Responsibility or palapit ng ating Philippine Area of Responsibility. Makikita nga po natin yan sa pinaka-latest satellite animation track. Bagya po itong bumalik or lumapit dito sa may extreme northern Luzon.
or bumalik dito sa may Hilagang Luzon. Kung saan, kapag ito ay bumalik ng Hilagang Luzon, asahan pa rin po natin na magpapatuloy pa rin ang mga hanging habagat na siya makaapekto naman dito sa may kanlurang bahagi pa rin ng ating bansa. Especially dito sa may Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, na nasa nga po natin ang epekto pa rin ng hanging habagat ng mga bugso-bugso. Meron pa rin po tayong mga nakikita na mga senaryo na mayroon pa pong mabubuong mga masamang panahon sa masusunod pang mga araw, kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo. Kung saan nga po itong minomonitor natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na sama ng panahon o mga bagyo, ay kumikilos na nga po ito pa Hilagang Silangan. So papalayo po na ating Philippine Area of Responsibility. Ang ating pong pinaganda ng ating mga kababayan sa mga pagbuo pa rin ng sama ng panahon dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, napapalakasin nga po ang hanging habagat. Na kahit nga po hindi po tayo direktang daanan ng pinaka sentro ng mga bagyo, dahil nga po sa hanging habagat, magdudulot nga po ito ng mga pag-ulan na siyang posibleng magdulot ng mga pagba at bago ng lupa. Naluba pa rin mapanganib sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga mabababang lugar at sa mga bundok na lugar. At para naman sa maging lagi ng panahon yung araw dito sa Luzon, inasan nga po natin makaranas pa rin ng mga pag-ulan. Nadulot nga po nitong hanging habagat sa area po nga po yan ng La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Nadulot nga po yan ng hanging habagat na mas mataas nga po ang tsansa ng mga pag-ulan doon sa mga nabanggit na lugar. Samantala, hindi po natin inalis ang mga posibilidad ng mga pag-ulan sa malalabing bahagi pa ng Luzon. Especially dito sa may Cagayan Valley Region, Isabela, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Marinduque. Nasa nga po natin makaranas pa rin ng bagyang maulap na papawarin na sinasamahan po yan ng mga light rains na dulot nga po rin yan ng hanging habagat na patuloy pa rin na umiiral dito sa ating bansa. At para naman sa maging lagyan ng panahon dito sa may Visayas, inasan nga po natin makakaranas pa rin ng maulap na papawarin na sinasamahan po yan ng mga katamtaman, kung minsan malalakas na mga pagulan dito po yan sa may area ng Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, including Negros Occidental, Negros Oriental. Nadulot nga po yan ang epekto ng hanging habagat na hinihila naman itong bagyong si Fello sa may silangan po yan ng ating bansa na siya ngang nagdudulot ng maulap na papurin at sinasamahan po ng mga kalat-kalat ng pag-ulan. Na ating makikita nga po yan sa pinakalitis satellite animation na siya nakaka-apekto sa ating bansa. Samantalang dito naman sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Cebu, Bohol, inasan nga po natin makaranas ng improving weather kung saan mas mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Ngunit hindi po natin inaalis ang posibilidad ng mga localized thunderstorm kapag mainit ang temperatura natin sa umaga. Nasan nga po natin magkakaroon ng cloudy sa hapon dahil nga po yan yung tinatawag po nating localized thunderstorm. Samantalang dito naman sa may buong bahagi ng Mindanao, inasan nga po natin ang improving weather kung saan nga po mababa ang tsansa ng mga pag-ulan at wala po tayong nakikita na magpapatuloy ang mga pag-ulan dito sa may area ng buong bahagi ng Mindanao. Kaya ngunit, maging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorm na dulot nga po yan ng hanging habagat. Lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, para naman sa maging lagi ng panahon dito sa may Palawan, nasaan pa rin po natin makakaranas pa rin ng mga bugso-bugsong hangin na dulot nga po nitong hanging habagat na hinila nga po nitong mga bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, inasahan pa rin po natin ang bagyang liwalas na panahon na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat pa rin ng mga light rains or katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan. At para naman sa maging lagyan ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala na po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating bansa. Ngunit lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan, Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Region, Babuyan Group of Islands, Batanes, silangang bahagi ng Luzon, especially dito sa may seaward ng Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, Quezon, at Bicol Region. Inasan nga po natin ang moderate to rough sea condition pa rin, nadulot nga po nitong hanging habagat na siya nagdudulot ng mga localized thunderstorm
na siya nagpapatas naman ng alon ng ating karagatan na lubha pa rin mapanganib sa ating mga kababayan na mga mangingisda at mga pumapalaot sa ating karagatan. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, August 11, 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat pa naming lalabas. Ukol nga po dito sa mga masamang panahon na nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ng hanging habagat. Maraming salamat and God bless us all.